Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo maari kong sabihin, dapat mong gawing ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati wala kang pakinabang sa Kanya, ngunit ngayon malaking tulong niya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo. At para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso, ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sa pilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mong akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala sa iyo o nagkautang kaya sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako, si Pablo, ang nagbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin na iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Tayo pong lahat. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahan laging Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Tugon,
Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Tugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Tugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo Siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Tugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Tumayo ang lahat. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan at buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo nang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong Ebanghelyo, narinig natin ang tanong ng mga Pariseyo, kailan ba maghahari o itatatag ang kaharian ng Diyos? Pariseyo, sabihin nyo nga po, Pariseyo. O kung maalala nyo po, ang mga Pariseyo ang numero unong kontrabida sa buhay ni Jesus. Ang numero unong kumokontra sa mga aral na ibinibigay ni Jesus. Kahit anong sabihin niya, kahit anong gawin niya na makita ng mga Pariseyo ay hindi nila tinatanggap. Kaya yung tanong naman ngayon, kailan ba itatatag? So para sa kanila, yung kaisipan ng pagtatatag ay yung literal na itatayo talaga yung kaharian ng Diyos. Nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Nasa langit. Although hindi pa natin to nakikita, gusto niyo na bang makita? Ilang lagi naman ang tanong, gusto natin makarating ng langit, pero ayaw naman natin pumunta ng langit. Yung mga nandoon, lahat ng mga pangalan na yan, marami po dyan ay nasa langit na. Naitatag na sa puso ng bawat isa. So, kung tayo po ay nagtatanong din, kailan ba ang paghahari ng Diyos? Dito pa lang, naghahari na ang Diyos sa bawat isa kung ang kanyang puso ay hindi na puno ng galit o puno ng sama ng loob, kundi kung ang namamayani na ay pagmamahal, pagpapatawad, dun maghahari o naghahari na ang Diyos. So, ibig sabihin, meron din tayong kailangan piliin o yung tinatawag na choice.
Kasi kung dasal lang tayo ng dasal, no, na sana maghari na ang Diyos, kailangan mong piliin ang Diyos. Kailangan maghari dyan. Pag pinili mo kasi ang Diyos, ibig sabihin, magmamahal ka, ibig sabihin, handa kang magpatawad. O kung gusto mo nang maranasan ang paghahari ng Diyos, gawin mo yan. Pero kung ayaw mo pang maranasan ang paghahari ng Diyos, mabubuhay ka talaga sa galit, mabubuhay ka sa mga kung anumang mga negative na damdamin na yan sa loob ng mahabang panahon. So hanggat hindi tayo natututong magpatawad, hanggat hindi tayo natututong magmahal, hindi natin mararanasan ang paghahari ng Diyos. So ganun din naman pala kasimple. Pero mahirap, no? Sabi nga, pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, so hindi rin madali. Pero kung gusto mo, magagawa mo. So, hindi po, kung dito nga lang sa karanasan natin, minsan marami nagsasabi kapag lumindol, kapag bumagyo, kung anumang mga sakuna, madalas natin sinasabi na, ay nako, end of the world na. Darating na ang Panginoon. Minsan meron tayo dyan sa mga kalye, sa mga kanto, no, mga nagsasabing, darating na ang Panginoon. Araw-araw naman po dumarating ang Panginoon. Pinipili lang talaga natin talikdan siya. Kung pag sinabing kaharian naman ng Diyos, ito ay paraiso, dito palang paraiso na dapat . Yun nga lang, paano magiging paraiso kung ang relasyon, ang pagsasama natin, puro gulo, puro away, mas pinipili natin yon, ay wala talagang paraiso. Bago pa tayo nilikha, bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito, paraiso to . Pero anong ginagawa ng tao? Dahil sa kagahaman, kasawapangan, sinisira ang paraiso. Tapos pag umulan ng malakas, mga landslide, baha, o ano nangyari sa paraiso? Di ba ang pangit? O dahil sa kagahaman ng tao na mas pinaiiral na imbis na pag-ibig, pagmamahal ang sa puso, puro kaswapangan ang pinaiiral. So nasisira tuloy. Kahapon sa balita, sabi, pagdating ng 2020 o 2030, sabi po ay kakapusin na tayo sa supply ng pagkain. Tayo na parang paraiso, yung bansa natin paraiso sa ganda ng kalikasan. Kung darating pala doon, pagdating nito projection, magkukulang, di itigil yung pagtatayo ng mga subdivision sa mga palayan, di hindi tayo nagkulang. Diba, wala nang lahat ng palayan, kung makapadaan po kayo sa NLEX, sa SLEX, diba, dating mga palayan yan, gulayan, ngayon puro bahay. Tapos sabihin natin, impyerno na. Ginawa nga ng Diyos ito na maranasan natin yung katulad ng langit. Dito pa lang sa lupa, langit na. Kaya lang talagang mas pinipili natin mamuhay parang sa impyerno. Kahit kailan, hindi po nagpapabaya ang Diyos. At gustong gusto ng Diyos na maranasan natin at makarating tayo muli sa langit. Alam mo naman na ang dapat gawin. Alam na natin, ayaw pa lang natin simulan. Sa unang pagbasa, nalalapit na ang pagtatapos ni San Pablo sa mundong ito. Kaya sumulat siya kay Filemon. Ibinabalik niya si Onesimo na ngayon ang pakiusap niya sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng Diyos, tanggapin siya hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid, kapwa Kristiyano. Yun pa lang, mayroon ng paghahari ng Diyos. Ganun din nawa ang atin pong pagsumikapan na hingin sa Diyos ang magkaroon tayo ng lakas, ng grasya upang mas mapairal natin sa ating mga puso ang pagmamahal at pagpapatawad. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating pong itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin ni Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat kalat at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan,
kuskus ng walhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ang inyong isasagot, ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang